Ito yung road bike ng kapatid ko. At ang gamit niyang drop bar ay Shimano Pro. Yan yung kukunin natin dito. At yung gamit kasi natin dito sa ating gravel bike ay Summit CX Pro na merong flare. Ayan, kung makikita nyo. So, pagpapalitin lang muna natin yung dalawang drop bar and para ma-check natin kung mas komportable ba to compared dun sa CX Pro na merong flare. Para malaman ko rin kung mas okay para sa akin yung size ay 40 ang size ng drop bar na yan. Ito na yung tools na gagamitin natin. Ito yung extra long arm hex key set ng kapatid ko. Una natin gagawin ay baklasin muna natin itong mga nakalagay dito. And also, tanggalin natin itong ating CX Pro Summit gravel bar. Ngayong natanggal na natin yung mga accessories dito sa drop bar, tanggalin naman natin itong STI at bar tape dito sa ating CX Gravel Pro. Ngayon natanggalan natin yung ating drop bar dito sa ating gravel bike. Sunod naman nating baklasin ay mga accessories dito sa road bike. After accessories, itong mga bar tape naman, and next is STI ang tatanggalin natin bago natin smoothly going to remove the drop bar. Now we totally removed yung bar tape, sunod ay STI, and then we will loosen it up para matanggalan natin itong drop bar. Finally, natanggal na natin yung parehas na drop bar. Ngayon, install na natin dito yung Shimano Pro na drop bar. And then, for the meantime, yung Gravel Pro dito natin ilagay sa road bike. Let's start the installation first dito sa ating gravel bike. Ngayon nakabit na natin sila parehas. Ang technique ay dapat ito ay level lang. Baga ito straight lang siya ka-level nito. And meron naman siyang mga grid lines dito na pwede nyong gawing guide. Kagandahan dito sa Shimano Pro, meron siyang nakalagay din na size at kung ano yung clamping size niya. Unlike dito sa CX Pro, walang nakalagay. Nakalagay lang dito is itong guide tapos yung tatak ng Summit. So install ko na siya.
And another good practice na pwede kong ma-share sa inyo, kapag nakita nyo nang naka-level itong drops niya dito, and upon installation, itong mga tornilyo niya, hindi siya pwedeng higpitan ng paisa-isa. It's a good practice na isang rotation para sabay-sabay silang hihigpit at ma-maximize yung space. Hindi siya mabilis masisira. Adrenaline Alley. This is ETV. Oh my goodness. And finally, nakabit na natin tong ating Shimano Pro na drop bar without any flare. Diba? Tingin ko mas relax siya, tsaka mas okay siya sa akin. Pero malalaman natin yan sa mga susunod natin na ride. Ngayong na-install natin to, susubukan natin to sa isang quick spin. Dahil lately, puro quick spin lang tayo dahil meron tayong work at medyo marami-rami tayong workload, which is a good problem to have. And other than that, i-adjust ko rin tong aking saddle dahil medyo nahihirapan din ako at medyo sumasakit din yung aking balikat. Komportable naman ako pagdating sa aking saddle, it's just that siguro yung distance nito at saka yung flare ang medyo nagpapasakit sa braso ko. Dahil wala pa tayong budget for bike fit, so ginagawa natin is research lang muna how we can simple bike fit on our own. And if mabigyan tayo ng pagkakataon at magkaroon tayo ng extra budget to have a proper bike fit sa ilang mga professional bike fitters sa industry, why not, right? So, for now, yun lang muna. And I will give you further updates kung sakaling meron pa akong ibang pwedeng gawin sa ating gravel bike na pwede nyo ring kuhaan ng idea if ever you have a gravel bike or kung nagbabalak kayong bumili at bumuo ng sarili nyong gravel bike. And that's it for now, guys. Ikakabit pa natin tong ilang mga accessories na tinanggal natin and also itong Sagmeet CX Gravel Pro drop bar natin sa road bike ng kapatid ko. I guess that's it. See you all in the next vlog at ride safe for everyone. Ingat!